Good morning. Ngayon pong araw na ito, meron tayong isang napakagandang topic. Matagal na pong ina-advertise ito ng ating mga kapastoran at ina-announce nila na parating ang araw na ito at ngayon po ay dumating na. Napakaganda ng graphic natin. Ang makabagong bitag ng lumang tukso. Kita nyo ba yung may hawak na cellphone, nakaposas? Sapagkat ang atin pong powerful na gadget na ito, cellphone, ay merong good side, may bad side. Kaya tatalakayin po natin ang dalawang side ng ating mahiwagang cellphone. Kaya umpisahan natin sa umpisa, ang cellphone. Yan po ay may apps, may memory, may storage space sa loob. Ngayon po, hawak ko ang pinakabagong cellphone na meron na ginawa sa mundong ito. At ito po ay nag-umpisa. Sa Amerika, gumawa po ng hard drive nung araw. At yan po ang IBM Model 350. Ganyan po siya. 5 megabytes ang kanyang capacity. 5 megabytes. Ngayon po, pagtatawanan yan kasi isang picture lamang puno na yan, kulang pa. At ang pinaglalagyan po niyan ay itong gantong kalaking computer. Nakadugtong po siya dyan, gabahay yung cellphone. 5 megabytes, 1 tonelada ang bigat. Hindi magkakasya sa cellphone. Kaya naman, noong 1983, lumabas po itong kauna-unahang cellphone. 1983, inintroduce po ng Motorola ang Dynatac. Ito po ay walang camera, wala ring screen, walang music, wala itong memory capacity. Bakit po? Dahil wala rin siyang apps. Ito po ay design lamang sa isang bagay. Pipindutin ang numero para makakonekta sa landline. Kasi kukunti pa may hawak nito. Nung bagong labas yan, ang presyo ay almost $4,000 nung panahong iyon. Ang translation po noon ay $233,000 ngayong panahong ito. Ang kagandahan po sa teleponong ito, may telepono na kayo, may plancha pa. Dahil yan ay umiinit, nakakapaso. Kaya pag gusto ng damit nyo, pwede nyo i-plancha sa damit. Yung sumunod pong technology na lumabas, nung 2007, lumabas po ang kauna-unahang iPhone. Ang iPhone ay naiiba. Marami itong binago sa pamumuhay ng tao sapagkat for the first time, pinagdikit nila ang computer at ang telepono. Kaya ang telepono ngayon, jump tayo sa modern cellphone. Ito ang iPhone 15 Pro Max. 1 trillion bytes, 1 terabyte. Kung tutusin po ay meron itong, kung ipiprint sa isang pahina ang mga letra, magkakasya po dito sa loob. Aabot po ito ng 7 kilometro pataas, patong-patong. Sa dami ng letra. Yan po ang capacity niya. 1 terabyte, 1 trillion bytes. Kumpara mo sa 1 megabyte, 200,000 times. Ang laki. Meron siyang OLED display. Makikita niyo po, ang aking ex-girlfriend. Ngayon ay asawa ko na, nakaupo sa harap. Meron siyang 6-core na CPU. Mabilis mag-process. 48 megapixel camera. Yun pong camera na yun, ginagamit po panggawa ng Hollywood movie. Ma-imagine nyo ba isang buong pelikula, gamit lang ang cellphone. Nakakagawa. Pumipresyo ng 110 pesos ngayong mga panahong ito. 25 times ang zoom. Kaya makaka-zoom siya ng malayo. Ito po ang tinatawag na killer app. Sapagkat napakaraming pinatay na negosyo nito. Dahil dito sa teleponong ito, dahil sa technology ito,
nawala na po ang telegrama, ang PTNT na bankrupt. Nawala na rin ang VHS. Wala na pong nagpapaarkila ng VHS. Wala ng CD. Wala ng DVD. Wala ng Walkman. Ewan ko, natatandaan nyo. Mga kaedad ko lang nakakatanda ng Walkman eh. Yung mga cassette. Tapos nahihimulmul yung laman. Sasaksakan nyo ng lapis, papaikutin, para pumasok uli sa loob yung laman. Wala na yon, borado na yon. Yung payphone, meron dapat kayo laging 3 piso, 4 na piso sa bulsa. Kasi huhulog nyo dun sa payphone. Tingnan nyo muna kung may dial tone, tsaka kung walang chewing gum yung para idikit sa tainga, lalagyan ng coins. Kasi may tumawag gamit ang pager or beeper. Ang brand sa Pilipinas, EasyCall. Magre-ring yon, parang gadget na maliit, magre-ring. Titingnan mo kung anong number. Takas sa telepono, hulugan, tatawagan. Yun ang way para mag-communicate. Pero ngayon, kakaiba. Kahit saan ka nandun, parte ng mundo, pwede kang tawagan. Mapalad ngayon ang mga seaman dahil hindi na sila maghihintay sa telepono. Tuwing dadaong ang barko, makakasagap ng signal, makakakonekta na sila. Kaya ang long-distance relationship ngayon, possible na. Pero itong technology na to, pinatay nito ang mga comics tsaka magazine. Bagay na paborito ko. Doon pumunta ako ng Amerika, 12 anyos, pero ang Tagalog ko matatas. May lalim pa. May puntong naik pa pag sinasadya. Ang nakatulong sa akin ay comics. Kakabasa ko ng comics, natuto akong mag-spell, natuto akong gumamit ng may kalaliman na pananagalog, at natuto akong magdugtong-tungtong ng mga wika. Ngayon, dahil dito naman, bagsak na sa spelling ang Pinoy. Di na marunong mag-spell. Minsan nga na may nagte-text sa akin, hindi ko na maintindihan kung ano pinagsasasabi. N-A, number 2, L-O-G. Natutulog. Pala yun. Tapos, A-Q, ako. Kaya nga, pagka nagte-text sa akin ng gano'n, balik ako ng text ulit. Paki-translate naman, hirap naman ako. Hindi naman kita maintindihan. So, nasira ang ating spelling, nasira ang grammar, nasira ng lahat. Ewan ko kung may mga high school teacher dito na bumabasa ng term paper. Good luck. Dahil ang mga term paper, kung ano-anong jedyo mo na lumalabas. Nang dahil dito, nawala ang mga mapa. Dati kasi pagka bumabiyahe kami, may hawak kaming mapa. Para alam namin, kakaliwa ka rito, susunod na kanto. Ngayon, hindi na. Waze na. Waze. Meron Google Maps. Kung saan ako dinala. Nakakatuwa. May isang may iskinita, sunod sa iskinita, paliit ng paliit hanggang sa naputol. Nangyari. Kala ko ba dire-diretso to? May mga TV station pa rin, may mga radyo pa rin, pero nagwawating-wating na. May palagay ako na hindi magtatagal. Masasarhan na rin ang mga paborito nating TV at radio station. Noon ang telepono ay pantawag. Didikit mo sa tainga mo, tatawag. Ngayon kakausapin mo na siya. Tawagan mo itong si ganito. Sa English. Ayoko na sabihin kasi tatawag to sigurado eh. Pag sinabi ko Siri, alam niya kung sino siya. So, call Darlene, ngayon, tatawag yun kay Darlene. So, tapos, nakaharap ka na ngayon, hindi na nakadikit sa tainga, sa harap-harapan na. So, mata na ginagamit mo ngayon para makipag-communicate. In fact, kilala ka niya eh. Pag ang telepono ko, hinarap ko, parang marirecognize ako, bubukas na siya. Makisig ang telepono ngayon. May sariling bait. Yung gumagamit lang, ewan ko lang ano nangyari. Smart yung phone. Ewan ko yung user. So, ang nangyari tuloy, tayo, nakatingin na lang sa cellphone. Tingin ng tingin. Eto, tingnan nyo ang picture. Habang naghihintay, nakatingin. Lahat nakatungo. Minsan, isang linyang mahaba, lahat nakatingin. Ang pinakamalimit ngayon, sakit sa batok eh.
Kasi nga, nakaganon lagi. Yung mga anak ko, may exercise yan, gumaganon yan eh. Kasi nga, lagi sila nakaganon. Kaya tuloy, ang mga batok nagsasakitan. Habang naghihintay, habang nakasakay sa bus, nagko-commute, punta sa trabaho, nakatingin sa cellphone. Habang kumakain, sipin nyo isang pamilya, lahat nakatungo. Nagkakainan kami. Sarap-sarap nung ganda-ganda ng restaurant, kakainan kami. Tingin ako sa paligid, 3 anak ko at ang asawa ko, nakatungo lahat. Tinext ko nga, kumusta na yung pagkain? Sumagot naman. Okay po. Ganun na ako binvacation ngayon. Yan na ang fellowship. In the 21st century, akalain mo, kahit nag-iisa na, nasa banyo, ka-cellphone pa rin. Hindi ako yan, ha? Enjoy habang siya naghihintay ng patak ng grasya. Minsan nga tuyo na andun pa rin Buti na lang at merong bidet. I-on mo yung bidet para may pumupusit ulit habang ikay nakaupo. May assist. Hindi pa nasiyahan. Habang nanood ng TV, nakatunga nga pa rin sa cellphone. Para bang takot na takot maboard. Baka sakaling mag-advertising meron siyang magagawa. Ito matindi. Magkatabi na nga. Tutulog na lang. Mag-asawa. Kaya siguro bumababa population ngayon Itong dalawang to, dapat to may ibang ginagawa Pero panay pa rin ang ganun Scroll pa rin. Napakalaking pagbabago nangyari sa pamumuhay ng tao. Malaki ang ginawa nito. Sa loob lamang ito ng 1 dekada, bigla-bigla yon kung tutuusin. Binago ang lifestyle ng mga tao, lalong-lalo na ang Pilipino. Kung ganito ang bagong pamumuhay sa mundo, kailangang talakayin natin ito. Ngayon, nagkataon na andito ko at ito sakit ko. Kaya huwag niyong isipin na kayo lang ang pinatatamaan nito. Sakit nating lahat ito. Kung makikiayon kayo sa sinasabi ko. Ang title ng message natin ay Makabagong Bitag ng Lumang Tukso. Makabagong paraan ng pagpasok ng lumang tukso sa buhay ninyo. There may be more, pero ngayong araw na to, magpo-focus tayo sa 6 na ways na pumapasok ang old temptations sa buhay natin. Unang tatalakayin natin ay ang cellphone ay bitag para masayang ang inyong oras. Ilang sa inyo mag-a-agree na ang cellphone ay nakaubos na ng oras nila? Wow! Unanimous decision. Agree kayong lahat. Dahil lahat tayo ay nakadanas na maaga nga tayo nagising, nag-alarm si cellphone pa rin, bangon tayo, ayos, agang-aga, upo tayo, upo. Habang nakaupo, text. May nakita, okay to, okay. Bago napansin, 30 minuto na nakalilipas, malilate na sa trabaho, pandalas na ng ligo. Nagkakahiwa-hiwa nga ako sa pagsishave dahil nga kasi hindi ko napansin, naubos pala oras ko. Ibang klase. Kayang ubusin ng cellphone ang ating oras. At ang oras natin ay ang ating buhay. Ang average lifespan ng tao ay around 75 years, give or take. Yung iba, bonus, nadadagdagan. Yung iba, medyo nakukulangan. Pero around 75, average. Meron kang 27,375 days, more or less. Kung 27 years old ka na, nakalampas na ang 10,000 araw sa buhay mo. Ako, 54, doble niyan. So, meron na akong 20,000 araw na nakalipas. Kung aabutin ako ng 75, 2/3 na ako. Meron na lang ako natitirang more or less around 27 years. Ang buhay natin ay nasusukat pamamagitan ng oras. Agree tayong lahat doon, Kaya't ang oras natin ay limitado. Ang oras natin ay ibinebenta natin sa employer natin. Kung tayo empleyado,
binebenta natin ang oras natin. Kaya mula sa clock out mo hanggang sa clock in hanggang clock out, sabi mo na 8 oras, bayad yon. Yung iba per araw ang bayad, ang sweldo. Yung iba per ora. Kung nasa Amerika, per ora. So bawat oras na ibinenta mo, kung empleyado ka kasi, you are actually in business. May business ka eh. Binebenta mo yung produkto mo, 24. Bakit? May 24 na oras sa isang araw. So ang binebenta mo, bale, ay buhay mo. 24 na oras lang, pero kailangan mo ang 12 para mabuhay ka nang may konti ka pang lusog sa katawan. Pag lumampas sa 12 oras, ang ibinebenta mo sa boss mo o sa trabaho mo o ginugugol mo para sa pagtatrabaho, hindi ka na magiging malusog. Makakasama na yun sa kalusugan mo. Paglampas ng 12 oras, ang ginugugol mo sa pagtatrabaho. Overwork ka na. Hindi ka tatagal. Kaya mong gawin yun, maaari pagkapasko, gusto mong kumita ng extra, may overtime. Pero yung araw-araw, 7 days a week, 12 oras, mayayantas ka. Hindi kakayanin. So, ang ibig sabihin nito, 24 oras ang produkto mo, 12 kailangan mo para kumain, matulog, maligo, maglaba, maglinis ng konti. Para makipag-usap sa mga mahal mo, yun ang buhay ng tao. Nasusukat sa oras. Kaya magkakadugtong ang buhay, ang oras, at ang pera. Anong nangyayari pag nagwawaldas ka ng pera mo? Winawaldas mo ay buhay mo. Kasi magkakadugtong yun eh. Life equals time equals money. Dahil nga, yan ang binabayaran sa iyo ng employer mo. Pag nagsayang ka ng oras, ang oras mo ang iyong most precious commodity. Meron ka lang 24. Imaginein mo may pabrika ng bakya at 24 lang ang ginagawa. At yung bakyang yun 12 pa doon itatago mo dahil kailangan ng pamilya mo yun. Di konti na nga lang ang produkto mo, ubusin mo pa. You can make more money, you can make more energy, but you cannot make more time. Limitado ang oras. Kaya ang oras ay may halaga. Mahalaga ang oras. Kung gusto mong i-manage ang buhay mo, life management is actually time management. Sa susunod na verse, babasahin natin sa Ephesians 5:15. Be careful, then, how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Nung sinabi niyang be very careful, meron tayong sa salitang Tagalog ay ingat, dahan-dahan. Pero hindi yan ang ibig sabihin ng careful. Ang pagkakagamit ng careful sa wikang ito ay kabaligtaran nito ay careless. So, careless meaning waldas. Huwag kang maging waldas, ang ibig sabihin. Make every minute count. Yan ang ibig sabihin ng verse na ito. Bakit ganon? Dahil ayon sa latest statistic dito sa Pilipinas, rumampa na naman ang Pinoy. Number 1 na naman. Number 1 sa pinakamahabang oras na ini-spend sa harap ng kanilang maliliit na screen, ng kanilang cellphone. 5.2 hours a day. Pag pinagdugtong-dugtong, 36 hours a week. At pagka buong lifetime ng average na 75 years, lalo na ngayon, dahil batang-bata pa lang, nag-uumpisa na sa cellphone, 4 years old, 5 years old, nakatunganga na sa Cocomelon, 13 years sa kanyang lifetime, i-spend niya sa harap ng maliit na screen. Imagine yung 13 years. Para ka na sinintensyahan nun sa murder. 13 years. Napakahabang sintensya. Iuubusin mo sa harap ng screen. Ninanakaw ang oras natin. Basahin natin ang paborito kong verse sa John 10:10. Ito declaration ni Lord Jesus. The thief comes only to steal and kill and destroy. Pero itong kabaliktaran. But I have come that they may have life and have it to the full. So ang plano ni Lord Jesus sa atin ay a life that is full, a life that is abundant, a life that is good,
Pero ang gusto ng kaaway, nakawin, patayin, at wasakin. Ninanakaw niya ang oras natin, entonces, ninanakaw niya ang buhay natin. Lahat tayo nakaranas na kung paanong inubos ng apps ang buhay natin. Kung hindi Facebook, TikTok, Mobile Legends. Nung kapanahonan ko yan, Candy Crush, yung Angry Birds, yung Farmville. Naniniwala ba kayo, gumastos ako ng tunay na pera sa Farmville para bumili ng peking pera sa loob ng app para makabili ng mga power-ups? Ay naloko rin talaga ako. Tunay yan. Ngayon, kaya naman napakahaba ng screen time ng Pinoy. Kasi ang Pinoy, ayaw niyang maglabas ng pera para dun sa game na yun eh. Pero, magkano ba binabayad niyo sa Facebook? Wala. Libre, no? Kala niyo yun. TikTok, libre. Kala niyo yun. Yung mga games, Candy Crush, mga ganyan, libre. Hindi totoo yan. Bakit? Dahil bago magpatuloy yung game, kailangan niyong manood ng ads. Sino nakakakita ng ads sa mga games? Ubus ang oras niyo, kakapanood ng ads, pare-pareho naman. Paulit-ulit naman. Pero nauubos ang oras. Ang ibinabayad kasi ng Pinoy sa ads ay yung ad time. Kaya mayaman si Mark Zuckerberg ng Facebook at saka ng TikTok at saka ng mga ibang apps dahil nga kasi ang binibenta niya ay buhay nyo. Kayo ang produkto. Kayo ang oras. Ang oras ninyo ang ibinebenta nila sapagkat nagbabayad ang mga tao sa attention span. Bakit ba mayaman dati ang ABS-CBN at saka GMA? Dahil din sa ads, sa advertising. Ay sa bawat 2 minuto na pinanood yung teleserye, 7 minuto ang advertising. Diga. Naalala nyo pa yung unang panahon nung meron pang TV. Doon kayo, nunood kayo. Isang kuskos, ayos. Super wheel. Pero yun, lahat yun. Lahat ng natatandaan kong mga ads, kita-kit sa McDo. Lahat yan. Dumidikit sa utak natin. Alam ko, may natatandaan pa kayong mga, ng mga ads nung araw eh. Yung mga kasing idaring ko, matatandaan nyo pa yung mga catchy na mga jingle, mga phrase, mga kanta na binuo nila para sa Seiko, wallet na maswerte. Mga ganun. Dikit sa utak natin yan. Kasi nga, ang ads ay yan ang pamamaraan nila para kumita. Oras nyo ang kinakain. Kaya pagka nanonood kayo ng TV, nung panahon ko, Voltes 5 eh. Voltes 5, maraming ads. Tapos maikli lang yung segment, ads na naman. Kaya ngayon, ganun pa rin. Same modus, different format, different platform. Ngayon, dito na kayo dinadali ng ads, katakatakot na ads. Kaya, sa tunay na sa nangyayari tuloy, ninanakaw nito ang buhay ninyo. Saan paraan pa? Maglalaro ka ng mga games. Yung mga games nila, tataas ang rango mo. Nasabi ko na sa inyo, bibili pa ako ng tunay na pera sa Farmville para magkaroon ako ng additional na mga equipment, mga bagay. So, tunay na pera, papunta sa peking pera para magkaroon ka ng peking achievement. Feeling good ka sa loob ng app. Sa loob ng app, ang ganda-ganda ng farm mo. Sa tunay na buhay, ang dumi-dumi ng kwarto mo. Right? Sa app, hari ka, taas na rango, marami kang mga tulisan, taga-atake mo sa kaway. Sa tunay na buhay, walang nakakakilala sa'yo. Kasi lagi kang nakakulong sa kwarto. Sa peking buhay, ang dami-dami mong coins, ang dami-dami mong crystals, ang dami-dami mong achievement. Feeling good ka. Winner ako. Sa tunay na buhay, loser. Wala. Nauubos na nga yung oras mo, nauubos pa yung pera mo. Na-fire out ka pa sa trabaho dahil panay ang call-in mo, dahil napupuyat ka. May kilala ako, napupuyat.
Tuloy, yung trabaho niya, nagsasuffer. Ako yun. Ko-call in kasi napuyat, naglalaro ng games, Counter-Strike dati. Kaya itong message na to, kung tinatamaan man kayo, good. Dahil ito talaga ay wake-up call. Kailangan nating ma-realize kung anong ginagawa sa atin ng mga bagay na ang tingin natin talaga ay napaka-harmless. So harmless nga, binibigay natin sa bata para sila matahimik, para sila ma-entertain. Pero hindi natin alam. Yung pala tayo ang dadala sa kanila sa kapahamakan. Kapahamakan ng nagawa ng isang kaaway na gustong nakawin ang kanilang buhay. Napupuyat sa kakatitig sa cellphone. Bagsak ang test. Bagsak ang grade sa school. Hindi nakapag-review kasi. Nawili. In Proverbs 12, verse 11, anong simptomas ng adik? Ngunit ang walang sapat na pangunawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. May kabuluhan ba yon? May achievement ka sa make-believe world? May achievement ka doon sa maliit na mundo mo, pero sa tunay na buhay ay wala. Nakaka-addict. Ang mga simptomas ng addict ay nagagalit pag pinipigilan. Baka sa ngayon, habang nagpipreach ako, nagpupuyos na ang dandamin. Bakit tinitira mo itong addiction ko? Huwag mo sabihin yan. Maririnig ng nanay ko, pipigilan ako niyan, tatanggalan ako ng cellphone. Hindi ko matatapos yung aking game. Hindi ko matatapos yung aking achievement. Mawawala yung aking mga territory, castle, world, crystal, coins, gems, at kung ano-ano pang mga peking achievement na nabubuo sa loob ng make-believe world ng mga games. Kailangan nating matutong mabuhay sa tunay na buhay. Nung namulat kasi ako, tinanggal ko lahat ng games sa aking computer. Bagkos, bumili naman ako ng tools, iba naman. Pero marami akong tools, meron akong wood shop, gumagawa ako doon ng mga kung ano-anong project na furniture. Naubos din ng oras, oo, pero at least meron yung tangible na mahahawakan mo, eto, nagawa ko. Yan, pwede nating upuan. Ganun. Natututo ako, nagkakaroon ako ng activity, tuloy, nababawas-bawasan ng laki ng tiyan. Pero marami pa rin, marami pa rin ipapayat. Papayat pa. Ang mga walang sapat na pangunawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Tigilan natin ang pag-aaksaya ng oras. Number 2, sa ating mga gustong i-address ngayong araw na ito, ang ating smartphone, gadget, ay bitag tungo sa makamundong pananaw. Anong ibig sabihin nun? Ang mga tao ay naaakit sa mga bagay na kanilang nakikita. Ang social media ay napakagaling sa pag-amplify ng mga bagay na hindi importante. At ang mga bagay na hindi importante at walang kabagay-bagay ay para bang napaka-importante bigla. Napaka-importante ng mga kilay na nakulot, na mahaba, na pilik mata pala. Kilay na hubog, hanggang na nakalbo na tuloy ang kilay sa kakapaknet. Ginawang importante. Napaka-importante ng ganung bagay. Mga kuko na mahaba, na maraming mga borloloys. Anak ko, kakisig magpagawa ng ganon. Muubos talaga sila ng mga halaga para lagyan ng mga drawing. May mga flowers. Very cute. Importante. Pero ang totoo, hindi naman. Para sa akin. Pero sa kanila, importante yon. Bakit? Kasi yun ang mundong iniikutan nila eh. Nakigets nyo ba ang ibig sabihin ng social media? Napupukaw ang inyong interes sa mga bagay na hindi talaga napaka-importante. Kaya ang mga apps na nabubuhay sa advertising ay nag-a-advertise ng mga produkto na gusto nilang ibenta. Produkto at ideology na gusto nilang ibenta sa mga tao, sa sanlibutan. Whatever gets your attention, gets you. So kung anong pupukaw ng inyong atensyon, doon ka. Pag lagi-lagi mong naririnig, nakikita,
ang mga bagay, mapapagaya ka. Sa paningin mo kasi, magiging kaakit-akit at katanggap-tanggap ang iyong nakikita. Kung nakikita mo sa social media na ang mga tao, maraming mga tattoo. May hikaw sa kilay, may hikaw sa ilong, may malalaking butas yung lalagyan ng hikaw ganyan, kasyan 10 piso. Magiging okay sa iyo 'yon. Lalakad sa labas ang palda hanggang dito na. Para bang ang suot na lamang sinturon. Nagpalda pa. Bibili ng t-shirt ka, mahal-mahal ka, kapiraso. Kulang. Sabi ko nga sa anak ko nangyari doon sa ano nangyari doon sa kalahati? Yan ba half price? Bakit half lang ang binigay sa'yo? Pero yun ang uso Yun ang nakikita. Sa mata nila kaakit-akit at kaganda-ganda. Kapuri-puri. Pag ang mundo mo ay ganon, magiging importante sa iyo kung ano yung nakikita mo. Ang tao, walang ipaglalayo yan sa tokwa. Kung saan ka nakababad, yun ang lasa mo. Gets niyo? Kung anong sabaw ng tokwa, yun ang lasa niya. Kaya ang tao, pag ibinabad mo, kung hindi rin lang siya protektado ng salita ng Diyos, wala siyang insulation. Hindi siya nai-insulate doon sa nakapaligid sa kanya. Siya ay babad. Kaya nakukuha niya ang lasa, ang flavor, kung saan siya babad. So kung magbababad ka sa mga makamundong paniniwala, mahahawa ka doon. Makukuha mo yon. Hindi magtatagal yung dila, hati. Para bang sawa? Hati. Nakakita na ako ng gano'n, nagulat ako. Ang nangyari sa'yo? Bakit ginanyan mo sarili mo? Ano daw yon? Cute daw yon. Yun daw ang uso ngayon. Kako hindi yata ako mapapauso dyan. Yung sing-sing dito sa ilong, parang kalabaw. Yung kalabaw na sinusoga, may sing-sing sa ilong yun Pero design dyan para madaling hilahin yung kalabaw. Kasi pag may sing-sing sa ilong yun, pag hinila mo, sunod yun tao, lagyan mo na sing-sing sa ilong. Di ganun din yun. Pag kinuha mo yun at hinila mo, kahit sa mo dalhin sasama yun. Bakit ka magsising-sing sa ilong Ini-imagine ko pa lang naluluha na mata ko kako masakit yun. Pati ang kilos at ugali, nahahawa na rin. Kristiyano ba naman maniniwala na ang abortion ay magandang bagay? Na yun ay karapatan ng bawat babae? Siyempre, karapatan ng babae kung itutuloy niyo yung pregnancy o hindi. Kako, paano yung karapatan ng bata? Tao yun. Hindi pa tao yun. Kailan magiging tao yun kaya? Pagka daw lumabas na. Ewan nga. May korte yun sa loob. May tibok ng puso yun. Ang bata sa ika-6 na kalahating buwan kaya nang mabuhay sa labas ng sinapupunan. Bakit desisyon pa rin ng ina kung papatayin yun? Hindi naman dapat yata yun. Hindi yan gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na binubutas natin ang ating mga balat, nilalagyan ng marka, hinihiwa, binubordahan, nilalagyan ng tattoo. Huwag masasaktan yung nakapagpatato na, huwag nyo na lang dagdagan. Dahil hindi naman talaga yon gusto ng Panginoong Diyos. Kung hindi kayo niniwala, punta kayo sa Leviticus. Mababasa nyo yon. Huwag nyong bordahan ang inyong sarili. Hindi gusto ng Diyos. 1 John 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Teka. Si John ang sumulat nitong do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is in me. Pero siya rin ang nagsabi na God so loved the world. So love nila ni Lord ang world. Pero sabi sa atin, do not love the world. Para bang nagkaroon ng contradiction. Di ba? Pero hindi. Ang key talaga sa lahat ng yan, sa John 3:16, ang pinag-uusapan ay the people of the world. Pero sa 1 John, ang sinasabi ay yung value system
ng world. Mahalin natin ang tao, pero wag yung paniniwala nila, wag yung value system. Ano ba ang higit na mahalaga sa world? Mamaya tatalakayin natin yan. Dahil ibinebenta talaga ng sanlibutan sa mga anak ng Diyos ang paniniwala na baluktot. Dahil ang sanlibutan ay hindi kasama ng Panginoon. Laban yan sa Panginoon eh. Anti-God ang paniniwala ng sanlibutan. Ang gusto ng Diyos, you love the people, but you don't love the value system. Ang nangyayari lang sa tao, madaling mainis sa people, pero tanggap na tanggap yung value system ng kamunduhan. Pag-usapan natin yung value system na yon. Nag-umpisa ito sa verse 15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world. Ito na. All that is in the world. Tatlong major value system. The lust of the flesh. Yan yung lust for constant pleasure. Lust of the flesh. Ang tawag dyan, magic term, hedonism. Hedonism. Salitang English, hedonism. Lust for constant pleasure. Kung anong masarap, yun ang dapat. Hedonism. Pangalawa, the lust of the eyes, the greed for more things. Yan ang lust of the eyes. Materialism naman yan. Lahat ng makita, ibig. Mga makukulay, makikislap. Materialism. Number 3, the pride of life. The prideful position to appear important. Yun ang other translation, definition. The prideful positioning to appear important. Ang kagustuhan ng tao na itanghal ang sarili niya bilang makisig, magiting, mataas ang ranggo, sikat, pogi, secularism yun. Secularism, humanism. Ito ay mga natural sa lamang ito. Ito ang pita ng laman. Ito ang gusto ng kamunduhan. Ito ang ating gustong iwasan na tayo ay malulong sa mga ganitong paniniwala. Huwag tayo magpadala dito. Hindi gusto ng Diyos. The world is passing away. Itong belief system ng world is passing away. It's dying. And the last of it. But he who does the will of the Lord abides forever. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi yung ganon. Dahil hindi nagbibigay ng kasiyahan ang ganong pananaw. Paano ko magiging masaya kung lagi kang may lust yung lust of the flesh, yung materialism. Kailan ba naman nagkulang ng cellphone na bibilhin? Ito nga iPhone 15 Hindi magtatagal, may iPhone 16. Tuwing lalabas na lang ba, maglalabas ka ng 100,000 para bumili ka? Hindi naman tama yon. Yung huling iPhone ko, iPhone 7 yata or 8. Lumukso. Ang ibig sabihin nun, hindi ako taon-taon bumibili. Lumalaktaw ako. Tapos, kinukuha ko na yung kaya ng patakbuhin yung susunod. Para naman, dahil matibay naman siya kung aalagaan di hindi ka taon-taon palit. Lalaktaw ka rin naman ng model. Huwag naman pag bumili ka ng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hindi ka na talaga makakaahon sa utang noon. Habang buhay ka na mag-upgrade, habang buhay ka na magbabayad, lahat na lamang ng material na bagay, gusto mo, meron ka. Pag natapos ang 2023, 2024 na, ano ba bagong model ngayon? Avanza 2024. Okay. Pwede bang i-trade in itong 2023? Lugi ka Every time na lang i-upgrade mo, lugi ka, labas ka ng pera. Pero ganun kasi ang dinidikta ng world. Bakit? Pag titingin mo sa cellphone mo, may bagong ad nakikita mo. Umaandar doon, ganda ng coaching to, model 2024. Dinagdagan nila ng 2 ilaw yung likod. Wow! Upgrade ka na naman dahil doon may 2 ilaw. Yun, 2 ilaw. Isa lang Ito, 2 ilaw na. Ang point ko lang ganito. Napakagaling ng nag-imbento nito. Kasi kung ano yung hilig mo, yan lumalabas dyan
Kung ano yung, halimbawa, nag-check ka, coffee maker, nako, ibinaba mo telepono mo, mamaya-maya binuksan mo, pag-check mo ng Facebook, puro coffee maker yan. Pag-isipan nyo, paanong nalalaman itong kumag na to kung anong hinahanap ko? Hindi aksidente. Oops! Sorry po, aksidente lang. Joke. Hindi. Sadya. Sadya yan. Alam kasi, alam nila Diyan kumikita ang Facebook. Diyan kumikita si Zuckerberg. Diyan kumikita ang Google. Kasi alam nila kung ano hanap mo. Kaya napofocus nila ang advertising para sa'yo. Niluluko tayo. Hindi lang natin napapansin. Kaya napaka-powerful. Magandang tool. Kaya lang, ito ay isang daan patungo sa mga bagay na hindi nakakabuti sa mga Kristiyano. Basahin natin ang James chapter 4, verse 4. Don't you know that to be a friend of the world is to be hostile to God? If your aim is to be popular with the world, you make yourself God's enemy. Hindi ako nagsabi nito. Ang Panginoon Diyos ang nagsabi nito, piliin nating maging God-pleaser. Gawain natin ang mga activities na magiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos at hindi yung katanggap-tanggap sa masa. Katanggap-tanggap sa sanlibutan. Tanggapin natin lahat ng mga gawaing hindi mabuti, makakasalanan. Tanggapin natin ang pag-iisang dibdib ng dalawang lalaki. Bakit? Kasi yun ang uso. O, yun sabi ni Vice Ganda okay lang yun Okay lang yun, tanggapin na natin yun. Kasi sikat siya. Kung people pleaser ang pipiliin mo, you will be stressed and insecure for the rest of your life. Walang kapayapaan kasi sa isip ng sanlibutan. Sabi ko nga sa inyo, walang tigil ang dating ng bagong model. Bibili ka ng bago. Wala kang kapayapaan sa puso dahil may susunod na uso naman. No. Pagkatapos nung miniskirt na sinabi ko, eto uso ngayon, bago, bell bottom naman. Di magtatagal, lalabas na naman uli ang corduroy Hindi nyo na alam yun. Ako lang ba matanda rito? Item number 3, ang ating makabagong instrumentong ito ay bitag din para sa mga walang kabuluhang pagtatalo. Nakakita na ba kayo ng post sa Facebook na ang buong pagkatao nyo ay nagwala nung nakita nyo yun? Maraming example yan. Ito pink to, ito pula ito, ito ay si Manny Pacquiao walang kwenta, hindi marunong magboxing. Ang mga Pilipino walang kwenta. Nakikita ko yun kasi sa Amerika. Ang mga Pilipino kung mag-react talaga naman, wagas na wagas. Pinaglalaban talaga, ano ka, tinalo nga ni Manny Pacquiao lahat ng Meksikano Ganun, naglalaban. Sa politika, naglalabanan. Magkakamag-anak, hindi na nag-usap. Kay Trump ako, kay Biden ako, yan, mga ganyang mga tirada. Alam ko, iniiwasan nating magbanggit ng mga pangalan dahil ang politika ay hindi dapat isali ang ating church. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo. Darating ang panahon, kung wala kang marka ng 666, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta, hindi ka makakapamuhay, hindi ka makakapasok, hindi ka makakapagtrabaho. Yan ang sinasabi sa ating Bible. Diyan papunta yan. Sino ba sa palagay nyo ang pwedeng gumawa niya sa atin? Di gobyerno. Diba? Kaya kailangan tating mapagmasid sa mga namumuno sa ating bayan. Nauuwi sa pagtatalo dahil pinagtatanggol. Pinagtatanggol. May mga tao kasi sa mundo na ito na ang buhay nila ay nakukuha nila sa pang-aalas ka ng kapwa. Pagka nainis ka, tuwan-tuwa yan. Nadali ko to. Eto na, hook na, sige nga. Pasok dito, sige. Puro type yan, puro type. Puro mga balitaktakan, balikan. Ikaw ganito, ikaw ganon, ikaw ganito, ikaw ganon. Walang tigil. Bakit? Tawag doon clickbait. Sa haba ng atensyon mo doon,
Kumikita sila doon. Nahihila ka, nadadali ka. Kasi pag mahaba na yung kanilang pagsikat ang vlog nila, pagsikat yung site nila, kumikita sila eh. Ikaw ang produkto. Attention mo ang binabayaran ng mga kumpanya. Dahil ang daming sumagot dito, ang daming nag-comment dito, eto ngayon, mataas ang ranggo nito doon sa social media. Tandaan yung mabuti ito. TV station, radio station, social media, walang pinag-iba. Ang ibinebenta ay advertising. Ang advertising, ang sukatan ay atensyon ng tao. Kaya itong mga bagay na ito, bagamat libre sa pananaw nyo, ito ay actually kayo ang produkto. Kayo ang ibinebenta. Tayong mga tao na mahilig makisausaw sa kanilang usapan, binebenta tayo ng mga site na ito. Hindi gusto ng Panginoon na tayo ay mabitag ng walang kabuluhang pagtatalo. Iniinsulto ang Pilipino, inuinsulto ang Kristiyano, inuinsulto ang paborito mong basketball player, boxer, o kung sino-sino man. Pati nanay mo, tatay mo, idadamay pa. Talagang magwawala ka nun. Katakot-takot na post ang gagawin mo doon, laban doon. Tingnan natin sa Titus 3, verse 9. Ngunit iwasan mo ang mga pagtatalo at ang mga pagsalaysay ng salinlahi at ang mga alitan at pag-aaway tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay walang kapakinabangan at walang katuturan. Babatikusin nila ang paniniwala mo, Christian ka, ganito, Christian, bla bla bla, ganyan. Ikaw naman, gaganti ka naman, bla bla bla, ganito. Titirahin mo rin. Halimbawa, Katoliko yan. Titirahin mo ngayon yung mga practices ng Katoliko. Walang katuturan. Bakit? Sapagkat hindi mo naman makukumbinsi ang mga tao na yan. Kaya lang naman naandyan yan dahil gusto talaga nila ng argumento. Nabubuhay sila para magkaroon ng katunggali. Yun ang kaligayahan nila. Ikaw na may hindi. Ang gusto mo lang ituwid ang kanilang pagkakamali. Ba't mo iisipin sa sarili mo na ikaw magtutuwid sa kanila? Share mo ang katotohanan sa kanila, and that's it. Share the truth and allow the truth to set them free. Katulad ko, nandito ako ngayon, pipreach ako sa inyo. Hindi ko trabahong buhayin, hindi ko responsibilidad na baguhin ang buhay ninyo. Ang responsibilidad ko ay sabihin sa inyo ang katotohanan. Ihayag ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa lahat sa inyo. Sa kabutihan ng Panginoong Diyos, babaguhin niya ang maling tinatahak ng bawat isa sa atin. Tayo yan, hindi lang ako yan. Hindi mo sila kayang baguhin o paliwanagan, hindi sila makikinig. Yan ang sabi sa Titus. In Proverbs 26:21, sinasadya nilang magsabi ng mga nakakapiko na salita. Kung paano ang mga uling na sa mainit na baga at ang kahoy sa apoy, gayon ang taong palaaway na nagpapaningas ng sigalot. Yan. Sabi nga mismo sa Bible, in Proverbs, merong taong sadyang uling at kahoy na nagpapaningas ng apoy. Ang trabaho talaga niyan, ihok ka sa argumento. At tapos sindihan ka ng sindihan hanggang sa makonsume ka at kung ano sabihin mo. May mga sakit sa isip ang mga taong ganyan. Kaya, ano ba ang kasabihan natin tungkol sa pumapatol sa luka? Pasahol ka pa sa luka. Kaya hindi natin dapat patulan ang mga taong hindi kumpleto, ang may sakit sa isip, sapagkat hindi natin gustong matulad sa kanila. Ano ang sabi sa Bible tungkol sa ganyang tao? Ito ngayon, Proverbs. Huwag mong sagutin ang hangal ayon sa kanyang kahangalan. Baka ikaw sa kanya ay mapagaya. Mapapagaya ka Magiging hangal ka rin. In Matthew 12:36, subalit ang sinabi ko sa inyo, na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng tao ang bawat salita na binigkas ng walang ingat. Siya nga, kasama dito ang binitawan mo sa social media. Isang masasabi ko sa inyo tungkol sa internet. Ang internet ay forever. Ang pinost mo nung grade 6 ka,
hanggang katandaan mo, kayang makita. Permanente, pang buong mundo, at kayang i-search. Ano ibig sabihin? No? Huwag kang mag-post ng mga bagay na hindi mo gustong makita later on. Maraming employers, mga alagad ng batas, mga gobyerno, sinesearch ang social media para malaman kung sino talaga tong tao na to. Halimbawa, gusto mong mag-migrate, punta ka ng Amerika o nag-a-apply ka ng tourist. Malalaman ang totoong ikaw sa pamamagitan ng iyong social media. Kayang malaman kung sino ka, kung ikaw talaga ay magtuturista o maghahanap ka ng trabaho sa Amerika. Malalaman nila yan. Kung ikaw ay nagja-job search. Bakit? Nakikita sa post. O kung di kaya mag-a-apply ka sa isang university, Catholic University o Christian University, pero ikaw ay palaaway kung ano nung pinagsasabi mo tungkol dito sa isang bagay na ganito, yun points laban sa'yo. Gagamitin laban sa'yo. Kaya ingatan natin ang ating mga pinopost. Huwag tayong masasangkot sa mga walang kabuluhang awayan, bangayan at mga salitaan. Baka dumating ang panahon, ma-deny pa ang iyong application. At kung papala rin, haharap ka sa Senado para ikaw matanghal na sabihin na nating sekretary ka ng DPWH, kailangang aprobahan ka ng Senado, pero nakita nila yung mga pinost mo laban sa partido nila, hindi ka maaprobahan. At yun yung pinost mo nung grade 6 ka. Pero counted pa rin laban sa iyo. Bakit? Kasi habang panahon ng internet. Ang internet hindi nabubura. Kala nyo lang. Pero yun nase-search yan. In Proverbs 13, verse 10, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. Kaya may bangayan ay gawa ng pride at saka ego. Dahil isa lamang sa partido ang magpakumbaba. Isa lamang sa kanila ang magsabing, sige, maaring tama ka nga sa sinabi mo. Time will tell naman Bakit mo kailangan makipag-argue? Konting panahon lang naman ang iintayin mo, makikita naman ang totoo, ang tama at saka ang mali. Lalabas at lalabas yan. Humility will solve your problem if your problem is argue. Kung mahilig ka makipag-argue, konting humility lang. Bawas-bawasan lang ng konti. Ang ego at ang pride, mapapaayos na ang inyong relasyon sa kapwa. Okay, number 4, bitag. Bitag sa kahambugan. Ito na, pride, ego, ito ngayon. Kahambugan, pagmamayabang. Sakit ko yan. Minana ko sa tatay ko, sakit din niya yan Ang smartphone ay pwedeng maging bitag sa kahambugan. Lagi nating gustong mag-post ng mga bagay na perfect. Pagka hindi maganda ang picture, hindi ko po-post to. Pangit ako dito, mataba ako dito Erase siya, erase. Sabi ng Instagram, more than half of the pictures na nakapost ay edited, pinotoshop. Nakakita na ba kayo ngayon ng AI app? Medyo hawig lamang yung muka. Pero wow, ang ganda-ganda ng buhok, ganda-ganda ng suot. Na parang halos siya nga. Anong tawag niyo sa almost true? Ang almost true ay false. Ang katotohanan kasi, kailangan 100%, hindi ba? Parang pagbubuntis yan walang medyo buntis. Kailangan either 100% true or false. Yun lang yun. All the while, pagka-post mo, iniisip mo, meron kayang magla-like nitong post ko. Kaya ka nagpo-post para magustuhan para hangaan. So pipiliin mo yung pinakamaganda, di ba? Tigilan nyo nga yung ganyang gawain. Puro perfect lamang ang pwedeng i-post. Hindi pwedeng mag-post ng hindi maganda. Sa Matthew 23, verse 5. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang ginagawa upang makita ng mga tao. Ito mostly applied ng Panginoong Hesukristo doon sa mga Pharisees at saka sa mga hypocrites. Dahil ang mga ginagawa nila, although nakakatulong, nakakabuti, pero ginagawa nila para makita ng tao. Pakitang tao ba?
Narinig nyo na ba yung salitang yun? Pakitang tao. Ang pinopost natin, halimbawa, nag-study tayo ng Bible. Nakabukas ang Bible, meron kang kape. Yan, quiet time. Good. Mabuti may quiet time, di ba? Ito na ngayon si Facebook. Popost. May picture tayo sa tabi ng Bible. Okay, sabay post. Kita nyo na, banal ako. Kita nyo na, spiritual ako. Kita nyo na, nagbabasa ako ng Bible. Ito, nagsusulat pa nga ako ng journal. Hindi gusto ng Panginoon. Maganda yung ginagawa ng tao, pero ang tinitinang ng Diyos ay yung motibo. Halimbawa, maraming nakapila, nagbibigay ka ng bigas, pero may kasama namang picture, sabay post sa Facebook. May motibo ka sa puso. Gusto mong hangaan ka. Pag ang ginawa mo ay para sa paghanga ng kapwa, ang reward mo ay ang hangaan ka ng kapwa. Walang masama doon sa ginawa mong yon, nakatulong ka. Pero hindi naman nakarating sa kalangitan ang iyong ginawa sapagkat hanggang doon lamang ang motibo mo ay hindi tama. Namigay ka nga ng pera, dahil ikay nangangampanya, malapit na eleksyon. Hindi rin talaga para sa Panginoon ang ginawa. O kundi kaya naman may kahalo. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos na iwasan natin ang maging pakitang tao. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang gawa upang makita ng mga tao. Let's not fall into that. Isa pa, minsan talaga, nauubos ang oras natin trying to capture a moment. Yung katulad nagbabasa, may pa-picture-picture, trying to capture a moment. Ito, sample lang ha. Nakita niyo yung picture na to, dami-dami, lahat sila, may camera, lahat sila. Siguro may kasiyahan, may nagpe-perform. Everybody's trying to capture the moment. May isang tao dito, siya ang nag-i-enjoy, ini-enjoy niya yung moment. Ayun. Nanonood lang siya. Napakasarap na tumitingin ka sa kalikasan, pinapanood mo. Nang hindi ka hanap ng anggulo na pwede mong i-post para makita ng tao kung saan ka namasyal. Parang ang sarap-sarap. Minsan, nag-attend ako ng kasal. Abalang-abala lahat ng tao. Oo, yung batch na ganito, table na ganito, linya dito. Okay. Gutom na ako, no? Okay, yung pamilya naman ng bride. Upo dito. Okay. O, yung pamilya naman ng groom. O, lahat ng kaibigan. O, yung katrabaho naman. O, linya kayo dito. Ang wedding, tinake over na ng wedding photographer. Yung nawala na yung moment. Nasaan na yung ikinasal? Nasaan na yung moment na ini-enjoy nila yung pagsasama-sama nila. Ang lahat na lang ay orchestrated to come up with a nice picture para merong mailagay sa album. Na-take over na ang kasiyahan sa pagtatangka na ma-record ang lahat-lahat. You can't be in the moment and be trying to capture a moment. Kailangan nating matutong enjoyin kung ano yung ginagawa natin. Yung kasi ang importante sa Panginoon Diyos yung dahilan kung ba't ginagawa natin ang ating ginagawa. Yung nasa looban ng puso. Walang pinaglayo yan sa isang tao na napakaganda ng prayer. Ang ganda-ganda mag-pray. Wow, very eloquent. Ang ganda ng sinasalita. Pero ang puso naman bulok. Kung ano-ano naman kabulastugan ng ginagawa. Ihambing mo yun sa isang tao. Kung mag-pray parang sanggano. May mura pang kasama. Mapaka-brutal kung magbitaw na salita. Pero totoo naman sa loob niya yung sinasabi niya. Iniiyak niya sa Panginoon yung kanyang pinagdadaanan. Siyempre, kung halimbawa lumaki yun sa isang lugar na hindi maganda, sabihin na natin galing siya sa pamilya ng mga sanggano, di ganun nga talaga siya mag-pray. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ino-honor ng Diyos. Pagkat alam ng Diyos kung ano laman ng puso. Irrelevant yung lumalabas sa bibig. Marami sa atin dito, pagka pinag-pray, ayoko nga, ikaw na lang, ayoko mag-pray. Bakit? Kinahihiya kasi nila, hindi sila marunong mag-pray na parang malapastor ang dating banal na banal ang pagkaka-pray. Pero hindi naman yun ang habol ng Diyos sa atin.
Sabihin lang natin, ay, Lord, masarap tong chibog na ito. Salamat po. Binigyan niyo ako ng masarap na chibog. Thank you. In Jesus' name. Tapos. Hindi naman kailangang umpisahan natin ng may chapter and verse. Saka ka mag-share. At talaga namang pasok sa seminaryo yung prayer mo. Hindi naman. Wala namang grade ang kausapin ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos ay kilalanin mo siya, magpakumbaba ka, at alamin. Sabi nga sa Matthew 6:1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Bakit? Yun na reward mo eh. Ginawa mo kasi para makita ka eh. Nandun na reward mo. Yun na yun. Kaya wag natin gawin. Ang motibo natin ay importante sa Diyos. 1 Corinthians 4:7. Ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba lahat na nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Na para bang dahil napakakisig nyo, kaya kayo merong ganito? Ang galing-galing ko, kaya kayo merong ganyan. Hindi ba't ang lakas, ang talino, ang kakayahan ay binigay sa inyo ng Panginoon, kaya't ang lahat ng yan ay nasa sa inyo? Ako, naniniwala ako, na ako binibiyayaan ng Panginoon hindi para tumaas ang kolesterol ko at lumaki ang tiyan ko. Yun ay design para i-bless ko ang mas nakakarami. Para gamitin kung anumang biyaya na yan para makatulong sa kapwa, para maibsan ang paghihirap ng mga mahal niya, at para maitaas ang antas ng bawat isa. Ako'y naniniwala doon. Wala akong nagawa sa sarili kong kakayahan. Kung tutuusin, ako'y hindi ako worthy sa lahat ng meron ako, pati ang pagtayo ko dito. Hindi naman ako ganun kabanal. Pero ang kakaiba lang, willing ako. Kaya lahat kayo, kaya nyo tumayo dito at mag-share ng word. Ang sinasabi ko ngayon, bukal, lumalabas. Iba naman itong pinrepare ko kaysa dito sa lumalabas sa akin eh. Kung papaulit nga sa akin, actually, nag-preach ako na 7 o'clock eh, pero itong lumalabas ngayon, iba na eh. Dahil hindi ang pastor ang nangungusap. Ang nangungusap ay ang Diyos. Ang pastor ay willing. Siya ay willing. Kayo ay willing. Pag kayo ay willing, makakatayo kayo kahit sa harap ng kahit na sino pa. At may share nyo ang napakabuting ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang pagsishare nyo yan ay magpapabago ng pananaw nila at magpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay at matutupad ang plano ng ating mahal na Hesukristo na sinabi niya, ako'y naparito upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun talaga, buod yan ng kanyang sinabi. Hindi niya sasabihin ng isang bagay na hindi naman bukal sa kanya kalooban. Ako'y naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya pinipilit nating iwaksi ang mga bagay na hindi nakakatulong sa inyo para maganap sa inyo ang plano ng ating Panginoon. Para maganap sa lahat ng nakikinig ngayon kung ano ang plano ng Panginoon. We have no real reason to brag except on the goodness of God. Yun ang kinanta natin kanina. The goodness of God. Wala tayong may pagmamalaki kahit kanino man, kung hindi ang kabutihan ng Panginoon na ginagawa niya sa atin. Hinipo niya ang buhay natin upang tayo maparito at gagamitin kayo para hipuin pa ang mga mahal nyo, ang mga taong malapit sa inyo, ang mga taong pasok sa inyong circle of influence para dalhin sila dito. Bakit? Kulang pa kasi kayo. Sikip na nga itong church natin pero kulang pa. Kulang pa dahil napakarami pa doon na nauubos ang oras sa mga walang kabuluhang gawain, nauubos ang oras sa pagyayabang, nauubos ang oras sa bihag ng mga apps, ng mga cellphone, nauubos ang oras nila. Sa Galatians 6, verse 3, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Huwag nating dayain ang ating sarili. Kaya tayo'y magpakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Huwag niyong ubusin ang lakas niyo sa pagtataas ng inyong sarili. Maniwala kayo, ngayon pa lang, pogi na kayo. Ngayon pa lang, maganda na kayo. Ngayon pa lang, karapat-dapat na kayo. Hindi totoo na kailangan niyong maging mayaman, maganda, sexy,
mataas ang ranggo para kayo magkaroon ng kabuluhan. Yun ay kasinungalingan na ipinuput in ng sanlibutan sa inyo. Pero yun ay kasinungalingan. Hindi nyo kailangan yun para magkaroon ng halaga. Sapagkat hindi pa kayo binubuo, pinaglilihi pa lang kayo ng magulang nyo, sabi ng Panginoon, kayo ay meron ng purpose sa Kanya. Buo na ang Kanyang plano. Don't keep promoting yourself. Ang Panginoong Diyos ang magpo-promote sa inyo sa takdang panahon. Hinihintay niya lang ang tamang panahon. Hindi kasi pwedeng basta kayo i-promote nang hindi kayo handa. Hinahanda pa niya. Number 5, bitag sa pagkagumon ng tao, sa pagkagumon ng approval ng mga tao. Naa-addict ang mga tao sa approval. Ang tao na-addict sa social media. Na kanina, nasabi natin, nag-check 80 times a day. Bakit ganun? May science behind dun sa anong yun, sa phenomenon na nangyayari na yon. Hindi po yan aksidente, yan po ay sadya. Yan ay pinag-aralan, yan ay pinlano, yan ay pinrogram ng mga gumagawa ng apps at saka ng social media. Meron tayong neurotransmitter na ang tawag ay dopamine. Ang dopamine ang tinatawag na feel-good hormone. Yan po ay natitrigger pag ang tao suminghot ng cocaine. Droga yon, cocaine. Mabisang droga. Ng shabu, natitrigger yon, dopamine. Nagpa-flood sa utak yung neurotransmitter na dopamine. Pag nakipagtalik, sumisipa ang dopamine. Yan ay nagtitrigger ng pleasure center ng utak natin. At yan ay napakabisang pang-addict. Na-addict ang tao. So ang tao magpo-post siya ng picture. Tapos maghihintay siya. May makaka-like kaya. Ting! Aba, may nag-like. Happy siya. Sipa ang dopamine. Nagkaroon ng isang patak na dopamine. Ting! May nag-like na naman. Ting, ding, 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 ding. Aba, nakawalong like. Wow, like nila ako. Tuwan-tuwa siya. Wow, like ako ng mga tao. Ting, 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 ting. O yun, pasok ang dopamine. Maya-maya, iniisip na niya, ano pa kaya ipopost ko para ako maka-like din ng mas marami pa. Mas maraming like, mas maraming dopamine. Habang natitrigger ang mga tao, naa-addict siya. Yan naman ay pinag-aralan talaga. May mga psychologists na consultant, itong mga app developer na to. Sadya yan. Hindi aksidente na na-addict ang mga tao sa cellphone. Yan talaga ay ginawa. May mga tao na-addict naman, computer games. Pag ang mga tao kasi nakakakuha ng like, kahit sa mga taong hindi nila kilala, nababago ang kanilang pamumuhay, ang kanilang mindset nababago. Tignan natin itong isang picture na ito. Magsasabi sa atin magkukwento ito . A picture says 1,000 words. 1,000 words. Cell phones bring you closer to a person far from you, but it takes you away from the one sitting next to you. Ang mga tao ay masyado silang interesado doon sa mga likes. Kumakain, nag-post sila ng fried chicken. Tinitingnan ko nila na nagla-like. Ang nangyayari tuloy, ito nangyari to sa bunso kong anak . Meron siya mga ka-chat sa online. Ngayon, habang kumakain kami, busy siya doon sa mga chat niya. Kasi yun na nagbibigay sa kanya ng dopamine . Pero kaming mga pamilya niya, hindi niya masyadong pansin kasi may familiarity . Hindi kami nag-i-inject ng dopamine sa utak niya. So, ganun din yan. The cell phone will bring you closer to the people far away. Alam niyo ba na yung mga likes na yon, marami doon na generate ng robot? May kusang nag-i-inject ng like. Merong mga ganong robot kusang nagla-like. Ano ba ang purpose? Ang purpose niyan ay para ma-incentivize ang nag-post. Pag nag-post ka ng picture, may automatic like yon. 1, 2, 3, 4, ganyan. Bibigyan ng like yon para maingganyo ang nagpo-post. Anong itsura ng Facebook kung walang nagpo-post? Kikita kaya?
Si Mark Zuckerberg. Kung ang mga tao ay nagising at hindi na nag-post, walang magpo-post, edi walang magla-like, edi wala ring makikita ang tao, malulugi ang negosyo. Walang binibenta. Sabi ko nga kayo ang produkto. Kaya yung mga post na yan, inilalayo kayo sa mga taong malapit sa inyo. Inilalapit yung mga tao na akala nyo ay kilala kayo. Most of them are strangers. Mga nagla-like sa Facebook, hindi nyo kilala yan. In Galatians 1, verse 10. Now, am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. People pleaser. Ang gusto mo, yung katanggap-tanggap at palakpak ng mga tao. Hindi mo na inintindi ngayon kung ano yung gusto ng Diyos. Kaya ang goal natin ay maging God pleaser. Kung ano yung kasiyasiya sa Diyos. At hindi people pleaser. Kaya ako naman nabanggit yun dahil nga ang gusto ng social media, umayon ka sa sanlibutan. Pero ang gusto ng Diyos, hilahin ka pabalik. Oy, dito ka. Alamin mo kung ano ang gusto ko at nang sa ganun ay maging matuwid ang buhay mo. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. In James 2, verse 1, my dear friends, don't let public opinion influence how you live out our glorious Christ-originated faith. Huwag mong pabayaan ang public opinion. They have nothing to do with your relationship with God. Ang public opinion does not help, does not add one bit. In Ecclesiastes 7:21-22, huwag mong pakinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng ng tao at baka kalaunan ay mismong alila mo ang humamak sa iyo pagkat alam mo sa sarili mo kung gaano nakarami ang iyong hinamak. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng sanlibutan sa iyo. Huwag mong intindihin. Bakit? Sapagkat kung ano ang ginawa mo ay gagawin sa iyo. What you sow is what you reap. Kung ano ang alam mo na hindi ka perfect. Kaya bakit mag-i-expect ka ng perfect response? Mamahalin ka ba? Pupurihin ka ba? Malamang hindi. Malamang sa kalaunan ay alila mo mismo ang hahamak sa iyo. Bakit? Dahil alam mo na hindi ka pa rin naman perfect. At alam mo rin na meron ka na ring hinamak. Hindi naman galing sa akin to. Ito'y galing sa salita ng Diyos, Ecclesiastes. Huwag kang sumabit sa mga patibong na magbibigay sa iyo ng sama ng loob later on. Dahil ang lahat ng yan ay gawa ng kaaway. Gawa ng sanlibutan. Gusto ng sanlibutan talaga. Tayo ay mabulid sa gawain ng kaaway. Kaya, if you allow these things, ito. Number 6, ika-6 na bitag para hindi makita ang higit na mahalaga. Ang nangyayari sa atin ay ang cellphone ay kaya tayong interrupt sa lahat ng ating ginagawa. Pag inalaw natin, teka, dali lang. Hello? Hello? Oh, teka, sandali lang. Ako yung nagpipreach pa. Okay. Sige. Bye-bye. Kung iaalaw nyo na bawat na lang kuliling ng inyong telepono ay sasagutin. Kahit anong ginagawa ninyo. Kahit nagpipreach pa kayo, ay sasagutin nyo. Sino ang may-ari? Pag-aari mo ba telepono mo o pag-aari ka ng telepono mo? Dahil hindi pwedeng ang lahat na lang ng bagay. Ang teleponong ito ay kokontrol sa buhay mo. Joke lang naman yon. Pinakuliling ko talaga yon. Para lang mag-gets nyo na tayo minsan ay pinakikialaman tayo ng ating gadget. Nasa gitna tayo ng meeting, nasa gitna ng preaching,
naka-silent man, nagbabibrate, may I go out ka, kunyari naihi, punta sa labas. Oh, pre, nanabalita. Ganun tayo eh. Kasi nga interesado tayo kung ano sasabihin nung nasa kabilang lane niya. Na hindi natin kayang patayin. Na hindi pwedeng ma-miss natin ang mga tawag. Kung kaya nitong interrupt ang lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, pinatatakbo ng telepono ang buhay mo. Pag-aari ka na ng telepono. Hindi na ikaw ang may-ari nito. Kaya huwag kayong mag-allow na ang kapranggot na gadget na ito ay kumontrol sa buhay nyo. Sa tamang oras, itago nyo yan. Huwag kayong mag-check kung sino nag-text sa inyo. Nakikita naman kayo, may mga camera dyan eh. Pagka nire-review na, tingnan mo yun. Scroll ng scroll. Nagsha-shopping sa Lazada. Ay ako sinabi yun, ako yun eh. Nangyayari talaga na tayo ay nadidistract ng mga gadget na hawak natin. Bakit? Kasi hindi natin napansin. Bago ko i-prepare tong message na to, hindi ko napansin ang ginawa sa akin ng mga cellphone. Hindi ko napansin na ito pala ay nag-sneak up sa buhay ko in the past 10 years. In the past 10 years lang naman talaga tumindi ang mga cellphone eh. Na pati ang mga bata, pati ang mga paslit, nagugumon. Kayang-kaya na rin sila. Gumaling na ng gumaling eh. Ginalingan talaga ng mga naggagawa ng apps. Ang kanilang aalipin sa atensyon ng mga mahal ng Diyos. Kaya, araw na ito, special ang araw na ito. Itong araw na nag-reach out ang Panginoon para linawin sa atin ang mga bagay na kailangan maging malinaw. Kailangan nating ma-focus sa kung ano talaga ang siyang higit na mahalaga. Basahin natin ang Luke, chapter 10, 40-42. Ito ay istorya ni Marta at ni Maria, kadalawang kapatid ni Lazaro. Lazaro na namatay at binuhay muli ni Panginoong Hesus. Pero ito ay isang istorya nung bumisita si Jesucristo sa bahay nila. At habang naandun si Lord Jesus, nag-decide si Maria na magandang may mapagsaluhan tayo. Kaya si Marta at si Maria ay umupo sa tabi ni Jesus, umupo, nanahimik at nakikinig. Si Marta naman abala sa kusina. Nagtatadtad, patay ng manok, gagawa ng tinola. Lumapit siya kay Lord Jesus sa gitna ng kanyang pagiging distracted. Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him, to Lord Jesus, and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Okay, next verse. Sabi ni Lord kay Martha, palagay ko ganito pa ito, no? Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Anong ibig sabihin nito? Si Martha abala, nagpe-prepare. Mabuti ginagawa niya, di ba? Kailangan nila kumain. Tama rin naman. Si Mary, nag-decide siya, uupo muna ako sa tabi ni Lord Jesus at makikinig ako kung ano man ang sinasabi niya. Si Lord Jesus sinabi, pinili ni Maria ang higit na mahalaga at hindi dapat alisin sa kanya. Ang ginagawa natin sa buhay natin ay may hambing dito. Maraming mahalaga, yes, pero may higit na mahalaga. Si Lord Jesus, nung time na to, marahil ay mga 32 o baka 33 na rin. Malapit na siyang ipako sa krus, pero walang nakakaalam kung hindi siya. Bilang ang araw niya. Bilang. Limitado na. Kung ikaw alam mong limitadong oras mo, hindi ba't uupo ka na rin sa tabi niya at makikinig? Alam mong iisang taon mo na lang makakasama ang Panginoon mo. Mag-uubos ka pa ba ng panahon na magluto ng tinola? Hindi ba't o-order ka na lang ng Opel's lechong manok? At uupo ka na lang sa tabi ng iyong Panginoon at pakikinggan mo ang bawat hinga niya, bawat buntong hininga, bawat salita.
Pakikinggan mo na lang. You will spend your time wisely if you know time is running out. Tama ba tayo ron? Ngayon, meron bang isa man sa inyo na makakapangako na buhay pa siya bukas? Nagulat kayo. Lalo na kayong mga bata pa. Bay, oo naman, buhay ako. Kabata-bata ko pa eh. Walang nakakasiguro. Yan mga kapatid. Ang bawat minuto, ang bawat oras, ang bawat hinga natin ay hawak ng Panginoong Diyos. Siya lang ang nakakaalam kung kailan ikaw makikipagkita sa Kanya. Kung kailan maaaprobahan ang visa mo. At ang petisyon mo ay maaaprobahan para ikay makipagkita ng muli sa Kanya. Yun naman ay kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung nakakasigura ka doon, good. Good. Meron ka ng approved petition, naghihintay ka na lang ng release. Pag na-release ang visa mo, lipad ka, punta ka na, kasama ka na ni Lord. Hindi dapat katakutan, di ba? Hindi nakakatakot makipagkita kay Lord. Pero ayaw pa naman nating mamaya na. Wag naman po, Lord. By and by. By and by, magkikita rin tayo. Pero wag naman mamaya. Ang masasabi ko lang ay ganito. Pamuhay natin ang buhay natin sa katotohanan na hindi natin alam kung kailan ang ating huling araw. Hindi natin kasi masasabi na, mahaba pa panahon, pwede pa akong mag-ubos ng panahon dito sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, kakapanood ng kung ano-ano, mga teleserye ng mga Koreano. Hindi natin kasi alam eh. Kaya ang bawat minuto ay mahalaga, ang bawat minuto ay hindi sinasayang. Kaya ito ang tanong, why do you spend more time with stuff you don't believe than someone or something that you do believe? Nananalig kayo sa Diyos. Doon dapat nauubos ang ating oras. Doon dapat natin ginugugol. You cannot be distracted from what is really more important. Gaano ba ang tatanggapin mong input sa kasinungalingan na nagpapa-stress sa'yo? Versus dun sa katotohanan na magpapalaya sa'yo. Yun ang tanong eh. Kaya, oras na siguro ito para bawasan na natin ang mga distraction. Umpisahan na natin talaga na i-focus ang sarili natin sa kung ano ang tunay at higit at pinaka-mahalaga. May isang buhay sa mundong ito na hindi pa nakakakilala sa Diyos. May isang kaluluwa na kailangan ka para madala mo siya dito. Dalahin mo siya. Kung hindi man ikaw ang magpatanggap sa Kanya at makapag-share sa Kanya na salvation ni Jesus Christ, man lamang ay sabihan yung dito tayo. At nang masyara natin siya ng salvation. At nang sa ganun, kita-kits tayo, hindi sa McDo. Dun sa langit. Kita-kits tayo. Napakasaya kung lahat kayo ay kasama ko doon. Doon tayo magkakainan ng lechong manok at tinola. Gutom na rin ako eh. Kayo mag-alala. Matatapos na tayo. 5 ways to use your phone for the glory of God. Yan naman ang ating i-discuss ngayon. Galing na tayo sa negative eh. Andito tayo sa positive. Ang lahat naman ay merong silver lining. Ang ating cellphone, napaka-powerful. Kayang magkarga ng 2 bilyong kanta. 2 bilyon. Use it to worship. Pakinggan nyo ang mga songs, preaching, messages na nakakapagpalakas ng inyong kaluluwa, nakapagpapalakas ng inyong spirito. Use it to worship. In John 4, verse 24. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Makinig tayo. Makinig tayo ng worship song sa halip na yung mga nakakalungkot na mga kanta. Meron kasing sa ating mahilig sa mga senti, mga kantang sentimental. Ako, kapanahonan ko, mga makabagbag damdamin. Mas magandang makinig tayo sa mga music na katulad ng inawit ng ating team kanina. Goodness of God.
I will sing about the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days, I will sing of the goodness of God. Yung kasi makakapag-uplift sa'yo, makakapag-palakas sa'yo. Number 2, use it to encourage other people. May mga panahon na ikay nanghihina, nalulungkot, kailangan mo ng tulong. Yun ang time na pick upin mo itong gadget mo at palakasin mo ang kapwa mo. Try this once. Kailangan mo lumakas, subukan mong palakasin ang kapwa mo. Mararamdaman mo ang lakas ng Panginoon dadaloy sa iyo. Wala nang mas powerful pa na feeling at saka movement ng Holy Spirit maliban na doon sa nagpagamit ka. Aside from being used by God, it is hard to explain how the strength of the Lord imparts upon you when you decide to be used mightily in God's kingdom. Pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay nanghihina, reach for the phone. Hanapin mo yung Facebook friends mo at i-post mo ang mga bagay na magpapalakas doon sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa kapatid mo, sa mga taong nangungulila, sa taong nagdadaan, yung maraming pinopost na maraming hugot, sharean mo. Share about the goodness of God, what God is doing to you, at mararamdaman mo ang empowerment ng Diyos ay mapapasayo. Ganito kasi ang konsepto ng Diyos. Hindi Kanya pwedeng i-bless at ang paraan ay uulan ng ginto. Magkakabukol-bukol tayo. Mawawasak pa mga kotse natin. Mamatay tayo pag umulan ng ginto. Totoo yun. Paano ka i-bless ng Panginoon? May hihipuin katabi mo. Be-bless ka. Dadaan sa mga tao ang blessing. Humihingi ka ng tulong, dadaan yan sa isang kapatid, nahihipuin ng Diyos. O ano ba problema? Ito kasing gulong ng kotse ko, flat. Wala problema, halika dito. Meron akong panghangin dito. Hanginan natin yan. Tinulungan ka, pero dumaan sa kapwa mo. Eto ngayon, may problema ka. Wala kang solusyon. Hanapin mo ang problema na may solusyon ka. Gawain mo yon. Hindi magtatagal. Lalapit ang solusyon sa iyo. Maraming beses na nangyari sa akin yan. Na-prove ko na yan. Merong mga problema dumarating sa tao na wala kang hawak na solusyon. Pero ang tanging solusyon ay yung hawak mo para sa problema ng iba. At habang ginagawa mo yon, maniwala ka, kikilos ang Panginoon para dun sa iyo. Napakabuti ng Diyos na nire-reveal niya sa atin ang mga secret ng buhay. Sapagkat dalawa ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos, buong lakas, buong tapat. Sa buong pagkatao mo, lahat-lahat na, todo na. Wala nang kulang. At mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sarili mo. Pag daw nagawa niyo yung dalawang utos na yon, tapos na Biblia, uuwian na. Yun na ang kumpleto. Nakumpleto mo na ang nasusulat. Simple lang maging Christian. Hindi yung ganun kahirap. Maraming mga relihiyon, ginagawang complicated. Pero simple lamang ang gusto ng Diyos sa atin. In 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage each other and strengthen one another as you are doing. At habang ginagawa mo yon, mararamdaman mo ang power ng Diyos. Oras na dumaan sa iyo yan. Lalakas ka. Dumarating ang panahon na ayoko na maging pastor, ayoko na mag-share, ayoko na mag-preach, ayoko na, sawa-sawa na ako. Magpipreach ako nung araw na yon. Friday sa Amerika. Pagkatapos ko, inspired na naman ako. Yes, Lord, thank you. Malakas na naman ako. Kaya ko na naman uling mag-preach sa susunod. Ang tao'y napapagod, ang tao'y nanghihina. Walang hindi. Hindi ibig sabihin na wala kang pag-asa. Kailangan lang talaga, hayaan mo na daluyan ka ng Panginoon. Hayaan mong gamitin ka niya. Huwag kang masyadong
pasok sa sarili mo. Para kang pagong nagtatago sa sarili mong talukab. Hindi, wag. Ibigay mo sa kapwa mo ang tulong na kailangan nila at mararamdaman mo na ang sarili mong pangangailangan ay may tutugon. Instead of looking for encouragement, try encouraging others. Give strength to your brother and sister, and you will be strengthened in the process. Number 3, use it to enhance my spiritual growth. There are thousands of apps that can help you grow closer to Jesus Christ. Maraming apps ngayon, maraming inimbento. Yung ginagamit kong Bible app, ang translation niyan, lahat na yata ng known language, nahando na. Pati iba't ibang version ng Tagalog language. Hindi lang Tagalog. Lahat pa nung mga salita ng mga tribo ng Pilipinas. Maraming pwedeng gamitin na apps para lumakas ka. In 2 Peter 3, verse 18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen." Ang highlight dito ay grow in grace and knowledge. Ang knowledge ay hindi of good and evil. We need to learn about the knowledge about the grace of God. Ang tao ay sanay na kasi na kagat ng fruit of the knowledge of good and evil. By the way, ang tatak nga ng apple, kung titingnan nyo, apple, may kagat. Kaya fruit of knowledge of good and evil. Aksidente kaya yon? Lahat ng knowledge na andito eh. Makisig sa knowledge of good and evil. But let us grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Gamitin natin ang ating gadget, ang ating cellphone, para matutunan pa natin ang mga salita na nakapagbibigay at nakakapagpalakas ng ating kapwa. People struggle with spiritual growth. Kayo ba? Strong na ba? Na-reach nyo na ba ang total na spiritual growth? Ako, hirap ako. I'll be honest with you. Ang spiritual growth ko ay mabagal ang growth. Hindi kasi pwedeng mag-grow kahit katawang lupa pa natin eh. Kung isang beses lang isang linggo kakakain. Ang spirit at ang body, parehong kumakain yan. Merong spiritual food, spiritual nourishment, at meron ding physical food, physical nourishment. Kung ating igagaya sa katawan natin, ang ating espiritu, pakakainin mo lang once a week, ay payat yan, buto-buto. Hindi lalaki, bansot. Hindi katulad kung matangkad na mataba. Ito, sagana sa kain to. Katawang lupang ito, punong-puno lagi ito ng pagkain. Pero ang espiritu, payatot. Kung makikita nyo espiritu ko, ting-ting. Bakit? Kasi kung kumain to, twice a week lang, kataasan. 3 times a week. Pero hindi na ngayon. Buhat nang umuwi ako sa Pilipinas, 5 days a week na kain. Spiritual food. At ngayong ako'y maninirahan na sa Pilipinas, dahil yan ang naging desisyon ko sa buhay, iiwanan ko na ang aking buhay sa Amerika, dadalhin ko na rito ang aking asawa at ako, at ang aming tampipi, at kami lilipat na pabalik dito sa Pilipinas para makasama ko kayo lagi. Kaya't ang ating spiritual growth ay nababase kung gaanong kadalas mong pakainin ng spiritual food. Ang spiritual food ay manggagaling sa sineshare. Because faith comes from hearing, and hearing the Word of God, kailangan nating panatiliin ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. The Lord's words will not come back void. Ang lesson na naririnig ninyo ay hindi walang kabuluhan. Nung araw ako'y pasaway na anak eh. Pero ako'y napipilit din ng tatay kong makinig sa kanya. Akala ko, pasok sa isang tainga, labas sa kabila. Yun ang akala ko. Pero nung oras na ako ay hinirang ng Diyos at ako'y itinayo niya, one time lang nag-share ako,
Lahat ng narinig ko sa tatay ko lumabas. Nandun pala yun, magugulat kayo. Pag dumating na ang panahon at meron kayong tao na gustong-gusto niyong siran, gagamitin kayo ng Diyos, lalabas lahat ng mga narinig ninyo. At makakapagpalakas kayo ng kapwa niyo. God will use you mightily. I declare it even right now. God will use you mightily. May isang kaluluwa sa mundong ito na tanging ikaw lang ang makaka-reach sa Kanya. Kahit anong anointed ng mga pastor, hindi nila marireach yun. Dahil ang taong yun ay sugatan. Ang taong yun ay ingat na ingat. Ang taong yun ay takot magtiwala kanino man maliban sa iyo. Ikaw lang ang pinakikinggan nun. Kaya't ikaw lang ang nakatalaga. Para siya ay hindi mabulid sa impyerno, para siya ay makarating sa karihan ng Diyos, ikaw ang daan. Ikaw, sana'y tanggapin mo ang tawag sa iyo ng Diyos at ng ang iyong mahal, ang iyong kaibigan, ang iyong ina, ang iyong anak, ang iyong asawa o kung sino man siya na nakatalaga sa iyo ay makarating sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan mo. In Jesus' name. Amen. Number 4, let's use it to expand our ministry. Use it to expand my ministry. Social media is not self-serving. Sinabi ko na sa inyo kanina, social media is supposed to serve others. It is a place where you can actually exercise your ministry. Kaya niyong makatulong sa mundo ng social media. Sa halip na ikaw na lang ang hatak ng lakas sa lahat, subukin mong minsan, ikaw naman ang magpalakas at mararamdaman mo ang iba yung lakas na ibibigay sa iyo ng Panginoon pag nagawa mo yan. Mark 10, verse 45. For even the Son of Man did not come to be served. Ang Panginoon Diyos, hindi siya bumaba para siya ay pagsilbahan, para siya ay pagsilbihan, but naparito siya para mag-serve and to give His life a ransom for many. Siya talaga ay naparito para mag-serve bilang ultimate sacrifice. Isa na yon. Tinubos niya ang kasalanan ng lahat ng mananalig sa Kanya. Marahil ay malabo pa sa iba sa atin kung paano niyang tinubos yun. Wala siyang pinaglayo kasi sa isang tupa na pinatay para ang kamatayan niya ang bayad sa kasalanan eh. Ang kakaiba lamang sa Panginoong Diyos, siya ay hindi basta tupa lamang, hindi siya ay basta tao lamang, siya ay Diyos. Siya ay hindi nakalock sa orasan, sa time at sa space. Tayo nakalock sa time and space. Ngayon, date na to, oras na to, nandito tayo. Wala tayo rito kahapon. Ang Panginoong Hesukristo, siya ay nandito ngayon, nandito siya kahapon, nandito siya bukas, magpakailanman. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay nagbayad ng kasalanan ng lahat na nanalig sa Kanya nung araw na siya ay nasa Golgota. Ang lahat ng kasalanan ay sumanib sa Kanya, kasalanan ng mga taong nabubuhay ng panahong yun at nabuhay before that. Sumalin sa Kanyang kasalanan at sa Kanyang huling hininga na bayaran ng lahat ito. Nagkaroon ng atonement ang mga taong nanalig sa Kanya nung panahon na yon. At sapagkat siya ay hindi lamang tao at hindi lang siya tupa na hayop. Hanggang sa araw na ito, ay gumagana pa rin ang kanyang pagkamatay na yon. Ang kasalanan ng ngayong oras na ito, 2024, lumilipad pa rin yun. Pabalik sa oras, pabalik sa panahon, papunta doon sa burol ng Golgota at dumidikit sa Kanya habang siya'y nakapako sa krus at sa Kanyang huling hininga napapatawad ang kasalanan na nagawa mo ngayon. At gagawin mo pa lang. Bakit? Sapagkat siya ay walang oras at wala siyang time, wala siyang place. Kakaiba yan. Siya lamang ang walang time at walang place. Bakit? He was there in the beginning, He is there in the end. At guess what? Pag ang tao nandun sa beginning at nandun sa end, every millisecond in between nandun siya. Siya ay immortal, siya ay Diyos. Kaya ang kasalanan mo, kaya pa rin bumalik sa oras na yon, sa kanyang huling hininga, napatawad ka. At dahil napatawad ka sa kasalanan mo, kaya nang makabalik ng Holy Spirit at makapanirahan sa iyo.
Yun ang mechanism ng salvation. Alam ko na i-share na sa inyo ang teaching ng salvation. Pero ang mekanismo kung paano nagwo-work ang salvation, yan. Ang Diyos natin, si Jesucristo, siya ay tao para siya ay pwedeng mamatay. Ngunit siya ay Diyos. Kaya ang pagkamatay niya ay effective forever. May kapatawaran ka forever. Kung tinanggap mo siya, yun na yun. Napatawad ka na. Use it to extend my witness. Number 5, last one. Promise, last one. Gutom na ba kayo? 2 Corinthians 5:18 to 20. All this newness of life is from God, who brought us back to Himself through what Christ did. And God has given us the task of reconciling people to Him. Yan ang paraan ng pag-reconcile niya sa atin. Ang kanyang pagkamatay ang nakapagpabalik ng Holy Spirit para makapanahan muli sa atin. Hindi makakapanahan ng Holy Spirit sa isang katawan na puno ng kasalanan. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan ng Hesukristo natin, ang ating Panginoon, ang siyang nagtanggal ng kasalanan na yon para tayo ay magkaroon ng constant forgiveness. Constant. Iba yung tupa lang ang pinatay mo eh. Isinalin mo ang kasalanan mo sa tupa, pinatay mo ang tupa, one time, big time. Burado ang kasalanan mo. Mamaya may dumaan lang na sexy, makasalanan ka na naman uli. Edi balik na naman, hanap ka na naman ng tupa. Mauubos ang tupa sa mundong ito. Pagka ganun ang kalakaran. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, dahil siya ay Diyos, one time lang siyang namatay habang panahon na yung bisa ng kanyang pagbubo ng kanyang banal na dugo para sa kaligtasan ng tao. Bakit dugo? Dahil ang dugo equals buhay. Ang pananaw ng Diyos sa buhay, yun ay nasa dugo. Blood is life. Alam ko, Pinoy, rice is life or kilay is life. Pero sa Panginoong Diyos, blood is life. And that's why blood is not meant for food. Naandyan kasi ang buhay. Maging anong organism man, hayop o tao, pag tinanggalan mo ng dugo, wala nang buhay. Kaya nasa dugo ang buhay. So, nang siya ay nireconcile niya ang mga tao. Verse 19, For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. This is the wonderful message He has given us to tell others. Last verse, we are Christ's ambassadors and God is using us to speak to you. We urge you, as though Christ Himself were here, pleading with you, be reconciled with God. Makabuluhan itong huling verse na ito, na parang ang Hesukristo mismo ang narito sa kinatatayuan ko at nakikiusap sa inyo. Makipag-isa kayong muli sa Panginoong Hesukristo. Sa Panginoong Diyos. Reconcile yourself with God. We plead you. We plead you. Sa salitang ito, ako'y nakikiusap sa inyo. Ibukas ninyo ang inyong pandinig. Ibukas ninyo ang inyong pandiwa. At unawain ninyo ang aking gustong sabihin sa inyo. We are Christ ambassadors. Extend natin ang witness natin. In 1 Chronicles 6:24, publish these glorious deeds among the nations. Tell everyone about the amazing things He does. I-publish nyo, ipaalam nyo, tell everybody, sabihin nyo ang kabutihan niya. Hindi kung ano-ano yung mga ginagawa nyo, kung hindi ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya para sa atin. Kakaiba ang ating sitwasyon ngayon sa tulong ng ating mga gadget, ng teknolohiya. Ang preaching na to ay umiikot sa buong mundo. Buong mundo kayang manood nito kung gusto. Kung nakakaintindi ng Tagalog. You and I have an advantage over all the generations of Christians of the past that came before us.
The first Christians has to get on a ship and spend months going around the world just to spread the gospel. Yung the generation that came after them, jet plane. Pero araw pa rin ang nauubos para makauwi kami sa kabilang panig ng mundo. Uubos kami ng 24 hours, minsan higit pa. No other generation can reach the world, the entire world, instantly. Ngayon lang. This preaching is being transmitted all around the world. I said that already. You can do this. Kaya nyo rin gawin to. Kaya nyong mag-share. We should do this. We can do this. Gawin natin ito. Kaya't ang lahat ng ito ay nag-uumpisa dun sa isinare ko kanina na ang ating kasalanan ay lumilipad back in time, in distance. Parang time machine. Bumabalik 2,000 years para sa pagkamatay ni Jesucristo. Ang kanyang huling hininga ang nagbayad ng kasalanan nating lahat. At dahil bayad na ang kasalanan, malinis na ang sisidlan. At mapupuno na ito, makakapanahan na ang Holy Spirit. At tayo ngayon ay nagkaroon na ulit ng 3 parts. We have the body, we have the soul, and now we have the Spirit. Kaya, in Romans 10, verse 9, to 10, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig kang ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun. Kahit ilang beses mamatay ang kordero ng Diyos, kung hindi mo naman inilipat at hindi ka nanalig na lumipat ang kasalanan mo sa Kanya, ano saysay niya? Kung mamatay man ang kordero ng Diyos, hindi ka naman nanalig at lumipat ang kasalanan mo sa Kanya, hindi niya kayang bayaran ang kasalanan. Dahil kailangan yon ay participation mo rin. Kailangan i-declare mo ng tahasan, ng malinaw, ng naririnig na ikaw ay sa Kanya, na siya ang Panginoon mo at tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas. Next verse. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayoy napapawalang sala. Pag nailipat mo sa Kanya, sa Kanyang huling hininga, bayad ang kasalanan. Pagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ang pagkamatay niya nagbayad. Napawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng Kanyang labi at gayoy naliligtas. Matatanggap mo ba si Lord Jesus sa isip mo lang? Yes, pero ang gusto nito ay ihayag mo sa iyong labi. Anong ibig sabihin ng ihayag sa labi? Maririnig. I-declare mo kasi. Bakit? Merong isang verse sa Luke 12, verse 8. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ibig sabihin nito, kung hindi mo ako ikihihiya sa madla, hindi kita ikahihiya sa aking Ama at ang mga anghel niya. I-declare ka ni Lord Jesus kung siya ay tatanggapin mo publicly, i-declare ka rin niya publicly doon sa langit. Kaya importante talaga na meron tayong boldness na sabihin, tanggapin siya ng buong puso, buong lakas, buong diwa sa salitang naririnig. Bakit? Ang Diyos ino-honor ang vocal cords. Vocal cords natin. Alam ba ng Diyos ang kailangan mo bago ka pa ipanganak? Alam na niya kung ano kailangan mo. Bakit gusto niya mag-pray ka? Sapagkat ino-honor niya ang vocal cords mo. Ino-honor niya ang pagpapakumbaba mo, ino-honor niya ang pagdideclare mo, ang paghahayag mo ng buong lakas at buong tapang sa lahat ng nakakarinig. Ako ay sa Diyos. Ako ay kay Jesucristo. Hindi ko siya kinahihiya. Kaya ako ay pagmamalaki niya rin sa harap ng mga anghel. Kaya ngayon, ewan ko kung first time nyo ito, matatanggap natin si Jesucristo ng buong lakas. Pagpe-pray tayo, tatanggapin natin siya. Mga kapatid, magsitayo po tayo. At ating i-honor ang presensya ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang kordero ng Diyos, ang siyang namatay
para tubusin ang kasalanan mo. Lahat ng kasalanan mo, lilipad yan papunta doon sa Golgotha. 2,000 years ago, habang siya'y nakapako, at sa kanyang huling hininga, tutubusin kanya. Pero, ihayag natin sa kanya. Panginoong Hesukristo, pagharian mo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin sa ngalan mo. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray. Amen.